Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at nagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hindi sa issue ng APEC Summit 2025 in South Korea. So, ang Pangulong Marcos ay dumalo sa APEC Summit sa Korea upang isulong ang mga agenda ng ating pamahalaan para sa APEC. So, nagkaroon na naman ng summit yung sa APEC dito sa bansang Korea, sa South. At dumalo yung ating Pangulo dyan. So, ang mga agenda dito ng ating Pangulo ay kagaya nitong pagre-restore ng WTO, World Trade Organization, Dispute Settlement Mechanism, and affiliate body. So, nais ng ating Pangulo na makisa ang ASEAN nations na isulong ito para ang mga maliliit na ekonomiya ay mayroong boses sa global trade system. Magkaroon ng patas na kalakalan sa mundo kung magpapunction muli ito sa WTO. So, iyan yung sailan ng mga agenda ng ating Pangulo na sinulong doon sa APEC, yung may sa WTO pagpapapunction ng isang sangay noon na yung dispute settlement mechanism para magkaroon ng fairness ng global trade. So, halimbawa, yung ating mga maliliit na bansa dito sa Asia, kagaya ng Pilipinas, ay mayroong fairness in the global trade. Kagaya yung halimbawa, yung mga tarif, yung mga ganun. So, nagkakaroon ng parang yung mga problema ay mapag-uusapan para fair na makapag-trade, global trade. Ganun. So marami pang sinulong ang ating Pangulong Marcos sa APEC at kanyang iminungkahi dito na ang Pilipinas ay mahusay at maasahan na paglagyan ng investment. So tayo ay trusted for investment pa ng iba't ibang mga bansa, lalo sa APEC. So yan, sinulong natin Pangulong Marcos na mapagkakatiwalaan at ang Pilipinas ay trusted pa in investment o pwedeng paglagakan pa ng pamumuhunan ng mga iba't ibang mga investor. Yan. So, kanya rin pinagtibay na ang Pilipinas ay reliable partner pa rin sa APEC. So, yung Pilipinas is ay reliable partner pa rin sa APEC. So, kanyang isinulong, binukay mga bagay nito. Siguro na rin dahil na rin sa nangyayari dito sa ating bansa na mayroong issue ng korupsyon. So, yung tiwala ng taong bayan doon sa pamahalaan, medyo siyempre mayroong batik. So, maaaring ito ay siyempre nagkakaroon nito ng iba't ibang mga implikasyon sa kapwa natin as ASEAN countries and other countries. Kaya siguro sinulong ng ating Pangulong Marcos ng ganito ang ating kung paano tayo makikisa sa ekonomiya. Yan. So, ang human rights promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng APEC Summit 2025 ay ating sinusuportahan yung APEC at ang pakikisa ng ating pamahalaan dito. So, sa administrasyong ito ng Pangulong Marcos sa kanyang pagdalo dito ay at pagsusulong ng mga nasabing agenda ay ating suportahan ang kanyang mungkahi sa APEC. So, yan. Suportahan natin yung ating Pangulong Marcos sa kanyang mungkahi sa APEC kung paano tayo nakikikooperate sa APEC, kung paano ang pagpapaunlad na ginagawa nito dito sa Asia and into the global trade. So, ating tulungan siya na dyan sa APEC kung saan ay yung ating bansa ay yung pamahalaan ay medyo nga dahil nagkakaroon ng batik doon sa accountability, transparency. So, yung mga investment na makatutulong sa ating ekonomiya, etc. na
sinusulong o ginagawa sa APEC ay medyo nagkakaroon ng siyempre from our problema doon sa accountability, corruption, na sila na maaaring magkaroon ng budget yan for the cooperation, pagtulong sa pamahalaan, pag-invest, siyempre, nasa corruption. So, yun. Naisip nila, baka corruptin lang yung pera. Pero, siguro. So, kaya tumulong tayo na para makapag-invest, patuloy pa rin yung ating pakipag-ugnayan, cooperate sa APEC at ano man yung sinusulong nito, nakaisa tayo. So, ang APEC ay mahalagang pagkakaisa para sa kaunlaran ng pag-ibayo, ng intindiya ng mga Asiano. So, kaya tayo ay mahalagang bagay yan kasi yung iba nating mga kababayan nag-ipag-trade sa Asia. So, meron tayong importation, exportation dyan sa mga bansa na yan. At iba't ibang mga sinusulong ng Asia aside from import-export kung paano ang pagpapalago ng ekonomiya, not just in the Asia, siyempre pati global. At yun nga sinulong ng Pangulong Marcos sa global trade from sa WTO, World Trade Organization, kung paano magiging fair yung world trade from the Asian, kagaya ng Pilipinas. So, umaasa tayo na magkaroon ng mabuting bunga ang APEC Summit 2025 na ito. So, ang kaunlaran ng mga Asiano at buong mundo ay ating sinusuportahan upang lahat ng bansa at bawat tao ay mamuhay ng maunlad mula sa karapatang pantao. So, yan. So tayo ay makisa sumuporta sa APEC para sa kaunlaran ng buong mundo. So everybody lives maunlad from this economic cooperation ng Asia, the world, at syempre mamuhay ayon sa karapatan ng lahat. Syempre yun ang pinaka-base na dapat na pamumuhay ng bawat isa, hindi lang mga Pilipino, kundi sa pagpapaigting ng karapatang ng tao ng United Nations, susuportahan yan ng lahat ng mga bansa kagaya ng mga Asiano. So para yung mga Asian country, not just the Philippines, implementing itself from the guidance of UN sa lahat ng mga bansa. So yung APEC, yung mga Asiano ay mayroong pagkakaisa to enhance, to develop, para umusad at mapaigting yung karapatang pantao sa pamamagitan ng APEC. So ngayon, maraming implikasyon kasi yung samahan na yon sa economic cooperation para dun sa karapatang pantao. So malaki ang halaga nito para doon sa human rights. So ngayon, pag ibayuhin ng APEC ang pagpapairal ng karapatang pantao at ang kaunlaran ng mga bansang kaanib ng APEC ay naaayon sa karapatan ang pamumuhay at kaunlaran. So yung mga negosyante dapat ay ipinatutupad ng karapatang pantao kagaya ng standard na sahod at benepisyo, etc. etc. So ayan. So hindi lamang siyempre pinag-uusapan dyan sa APEC kung paano yung trade o halimbawa may importer tayo, exporter, kung paano naging mahusay ang kalakaran na gano'n, paano mag-import o paano nag-export, etc. etc. At siyempre lalong-lalo na yung karapatang pantao na kanilang sinusulong doon sa mga negosyo, siyempre pinag-uusapan nila doon. At dapat ay kakiba sa pagpapaigting na yung people aware, halimbawa dapat na ibibigay yung karapatang sahod, hindi ka lang basta nag-i-invest. You invest, tapos syempre yung investment mo na ayon yan sa pagbabasahod ng ayon sa karapatang pantao, standard at benepisyong ibinibigay. You're not just invest. Ganun dapat yung kalakaran na sinusulong sa APEC. So sa economic cooperation, lalo na sa investment, magtatayo ng negosyo rito from other countries or expansion, tayo ka rin din. But yung siyempre, yan ay involve ang mga manggagawa dyan. Siyempre. So ngayon, dapat ay mayroong kaukulang tama na pagpapairal ang investment, kasama dyan siyempre yung standard dapat ang mangyayari na ang tao sasahod ng maayos ayon sa standard, mabibigyan ng benepisyo. At hindi lamang yun, dun sa existing, dapat ay pinag-uusapan sa APEC kung paano makatutulong para yung bawat mga bansa ay makapagpaigting ng standard na sahod for every Asian. Hindi lang to, makatulong pa sa buong mundo.
Hindi lang basta yung mga negosyo lamang ang makikinabang for this kind of APEC summit ang pakipag-ugnayan natin sa kanila. So, ang kapakinabangan ay down to the root, syempre, na yung mga tao mamamayan ay makapamumuhay ng maayos. So, hindi ba sa mayroon tayong sinasabi natin na okay, maganda ngayon yung ating paano ba magiging maganda yung ating import export kung sa gayong yun namang mga mamamayan mo hindi naman sumasahod na maayos. Di ba? Sino yung basta makikinabang lang? Dapat makikinabang lahat. So kaya yung karapatan ng tao ay dapat yan ay patuloy na sinusulong doon sa APEC para mapaiting nila kung paano ang mga negosyo ay magninegosyo. Dapat, pag naglagay sila ng negosyo at kapag napaiting mo, yung mamamayan mo, nasa standard yung kanilang sinasahod. So kung titingnan mo doon sa SND yung nagbibigay ng gano'n, na mga bansa, mga kumpanya, di ba? Dapat doon sa CEO fund, dapat na pag-usap or sa kabuuan ng APEC. O, paano ba naman yung ginagawa natin dyan sa mga negosyo? Yung ba mga bansa nyo tumutupad ng benepisyo, standard na sinasahod nila, ang mga tao mo, ganun ba? So yun. Paano may et cetera, di ba? Yung negosyo yung mga ganyan. So dapat ay kakibat yan sa pagpapaigting ng ating APEC. Sana ganun ang gawin nila. So, dapat na sundin ito ng mga bansang kasapi sa pagsuporta nito sa United Nations sa pagpapatupad sa mundo at kasapi ng United Nations. So, yun ay malaking bagay para suporta ng pagkakaisa ng bawat Asyano sa APEC in supporting United Nations implementing human rights. So, syempre, lahat naman sila chine-check ng UN kung ang lahat ng mga bansa kung pinapatupad ng karapatang pantawad. Number one dyan, syempre, isa rin sa mga tingin yung mga negosyo ba dyan ay nagpapasahod ng maayos, yan ba ay nagbibigay ng benepisyo, syempre tinitingnan ng UN yan. So this APEC, kakiba sa mga dapat na pag-usapan yan. So yun, at magtulungan sila para yung bawat mga bansa kung paano uunlad na makapagbibigay ng ganung klase ng mga sahod. At dapat kakiba yan sa usapan. Kasi hindi ka basta nag-i-invest eh. Kasi doon pa lamang sa simula ng investment, yung puhunan mo ay nakaangkla na doon sa standard ng sahod. Nakaangkla na doon sa benepisyo. Di ba? Hindi basta mag-invest. Di ba? So, yun. Kaya yun yung dapat na pinag-uusapan doon. Kung paano yung karapatan ay mapag-iibayo doon sa mga bagay na yun. Yun ay hindi pang iimasok ng panuntunan ng bawat mga bansa, kundi yun ay pangkalahatan na dapat na sundin at pagkaisahan ng bawat mga bansa na suportahan at ipairal doon sa kanilang mga bansa. So dalangin natin ang gabay ng kaliwanagan at pagpapala ng Panginoong Diyos at Kristo Jesus at Espiritu Santo at Banal na Santa Maria sa APEC at buong mundo. Yan. Sana pagpalain ng Banal na Panginoong Diyos, Panginoong Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria, yung APEC, yung samahan ng mga Asyano sa APEC, para magkaroon tayo ng yung mahusay na pagpalain yung ekonomiya natin na mapag-ibayo natin yun through that APEC and then sa buong mundo syempre. At mamuhay tayo ayon sa karapatan, pinakang base life ng bawat isa. Wala sa karapatan ng tao. Sa gayon walang mahirap at naghihirap na sino man tao, individual, pamilya, kung ganoon yung magiging pamumuhay ayon sa karapatan at syempre walang tao na walang trabaho. Ang trabaho available, magiging available lagi yan at walang tao na may pinag-aralan ka man o wala, meron kang landing job. Ganun. Meron nakalaan para sa walang pinag-aralan, meron nakalaan sa mga professional may pinag-aralan. So everybody naman, kahit wala ka pinag-aralan, mayroon kang matutunan at matututunan. So yun. So kaya yung ating APEC din, aside from iba't ibang maisusuporta rin nila sa mga karapatang pantao, kagaya rin noong edukasyon. Yan. Dapat nakasusuporta yung APEC din sa mga education because kakibat din ng negosyo yung edukasyon. Kaalaman, ay kagaya yung ginagawa natin sa bansa natin, yung ating mga negosyo, nagtitrain ng tao. Kagaya rin yung iba may mga ganung mga bansa nagtitrain ng tao para sa hire nila. So dapat ganun din yun. Pag-ibayuhin yung ganun, aside from tutulong sila sa education kung paano, halimbawa, kaya natin may test na tayo o iba-iba,
para makatulong, para makapagpa-employ ng mga tao, magkaroon ng skill, may pinag-aralan or wala, technical professional, ganun. Ngayon, walang taong masasabi mo na wala akong pinag-aralan ganun. Either tamad ka or either ikaw ay hindi ka makapag-aral because of this social problem. Marami mahirap hindi ka makapag-aral dahil nga sa ekonomiya yung problema natin. So, kaya kung ganun man yung sinapit mo dun sa bansa natin, meron ka pa rin landing job. Parang ganun. So, kaya tayo nagpag-ibayo ng ganyan. So, yun. At syempre, we encourage all na pilitin na tayo ay makapag-aral from the government implementation of human rights education at sa tulong na rin ng inyong sariling kakayanan ay pilitin nyo na makapag-aral at makapaghanap ng trabaho para kayo ay makapag-aral. Mas lalo kayong mapag-aral yung mga anak ninyo or para kayo sa sarili nyo ay mapaunlad nyo. Coping up, ika nga, sa nangyayari sa ating sa kalagayan ng ating ekonomiya, ng ating bansa na ganoon. At hanggang sa tayo ay tuluyan na nga na umunlad at everybody is maging magaan ng ating pag-aaral ng mga bata, ng ating ekonomiya, everybody. Standard tayo ng mga nakapag-aaral ng maayos, hindi na kailangan maging working student, yung lahat ay mayroong technical na kaalaman, professional na kaalaman. Hindi zero, ika nga, parang gano'n. So yun, muli, ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa mula sa pamahalaan at alibunan ng Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, patas ng hustisya. At iwasan yung pang-aabuso, katiwalian, korupsyon, yan, o pang-aapi ng inyong mga nasasakupan o ng inyong mga bansa. Bagkos ay pairalin nito yung mabuting pamamahala. So yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban dun sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas. Suportahan natin yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatan ng panahon. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan ng panahon. So, higit sa lahat, makakapanampalataya tayo na lubo sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon sa Kristo. At patuloy tayong magpalain ng nasabing karapatan ng tao at mabuting pamamahala. So, yun. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless you all.